As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow God and obey His voice from this day and for the rest of our life. We will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other gods, no other God. We surrender our lives to you. We surrender. For me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, We will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. 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 Hallelujah. We bless your name, Lord God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope
and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that doubts, divine depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through
Hallelujah. Okay. Ang ating pong paksa ngayon ay ang sinabi po ng Panginoong Jesus doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Sa bungad po ng chapter 14 ng Book of John, wika po ng Panginoon, let not your heart be troubled. Sabi po ng unang bahagi ng verse 1, do not let your hearts be troubled. Yung pong kabuuan daw po ng Kabanatang 14 ng aklat ni Juan centers in the promise that Christ the Lord is the one who gives the believer, ikaw yon, ako yon, ng kaaliwan, ng lakas ng loob, comfort. Not only in His future return, but also in the present with the ministry of the Holy Spirit. Alalahanin po natin, nihag dito sa bandang huli ng chapter 14, pag alis po ng ating Panginoong Jesus, isusugo ang banal na Espiritu through Him. So hindi po tayo maiiwang ulila. Tinitiyak niya ang ating kalalagayan pag alis niya. At ito pa nga po ang ating papaksain. So sabi niya, do not let your hearts be troubled. Tinitiyak po, will be comforted by Himself, even sending the Holy Spirit of God. Pero maitanong lang po natin, what troubled their hearts? Sa kanila po, sa mga oras pong iyon, the Lord has announced that one of His followers, at dito sa upper room, no, yung scenario po dito, nasa upper room pa rin po sila, umalis na po si Judas Iscariote. Nakipag-usap na po doon sa mga religious leaders at ang usapan po ay deal. Anong pwedeng mapa sa akin kapag tinuro ko yung sino si Jesus na inyong hulihin? So, naging traitor na po si Judas Iscariot dyan. Pagkatapos po, posible pa rin, mga kapatid, na yung pong si Peter mismo, yung bang leader ng grupo, sinabihan po, binalaan ng Panginoong Jesus. The Lord warned na si Peter, sabi po, 3 beses ipagkakaila mo ako. Talagang matotrouble ang puso. And possibly, meron pa pong ibang mga kadahilanan. Pero siguro po ang pinakamatindi na pwedeng sabihin natin na yung magbabagabag ng kalang kalooban, troubling them, their hearts, yung pong katotohanan, mga kapatid, na kahit na nagsisink in pa lang ng unti-unti, yung realization, aalis na ang master teacher. Iiwan na niya sila. Doon sa chapter 13, verse 33, mababasa po natin, ang sabi po, yung my children, sabi niya, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. Alis na po ang kanilang sinusundan-sundan ng 3 o higit pang taon, magkakasama po sila, at eto nagsasabi na siya. Papaalam. Nakalulungkot, nabagabag ang kanilang kalooban, nagtatanong at puno ng takot, paano na kami? O personally, paano na ako? Anong mangyayari sa amin? O anong mangyayari sa akin? Nowadays, to all of us, mga kapatid, may tatanong natin the same question. What troubles our hearts? Anong nagbabagabag ng ating kalooban? At samot-sari, katulad ng sa mensahe ng ating inawit, talagang nakakapanindig, balahibo, yung katotohanan. Tila nagkukulang na nga tayo ng pagbibigay pansin sa pangalang Jesus. Sa halip na ang tawag po natin ay sa ganitong hanay, yung sinabi natin sa mga nakaraang mensahe, horizontal ang dating sa atin. At nakakaligtaan na natin yung vertical. Tawag tayo dito, tawag tayo dyan, kung ano-anong o kung sino-sino ating nalalapitan, pero andyan pala po ang ating Panginoon. Bago po mangyari yung horizontal, yung vertical muna.
Panginoong Hesus muna, Panginoong Hesus. At yan nga po, mga kapatid, what troubles our heart? Nandun pa rin po sila sa upper room at sinimulan na pong ihayag ang pagpapaalam ni Lord sa mga alagad. Tila guguho na animo ang kanilang mundo. Sila po'y magugulumihanan, matutuliro at ika nga po yung puno ng bagabag dahil sa mga mangyayari na malapit na. And anticipating their devastation, the Lord Jesus spoke to comfort their hearts. It only takes the voice of the Lord Jesus to calm us down. Mapanatag tayo. Baka po naman sa ingay ng mundo, baka po naman sa kabala natin here and there, hindi na natin basta nakakanig si Lord, so yung kanyang tinig, animoy hindi natin narinig. But it only takes the voice of Jesus to calm us down. Dito po, tila baligtad Sa halip na sila ang magpalakas ng loob kay Lord, dahil haharapin na po niya yung oras na yon, yung pagharap niya sa kalupitan ng krus, abay kinailangan po niyang bigyan sila ng emotional and spiritual na alalay. Iba talagang, ika nga po ay magmahal si Lord Jesus, di po ba? Pakisabi sa katabi, ibang magmahal si Lord. Ang hina naman yan. Pakilakasan naman. Ibang magmahal talaga si Lord. At tingnan po natin, balikan natin verse 1, pangalawang bahagi po. Sabi niya, trust in God, trust also in me. Sa ibang salin, you believe in God, believe also in me. Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. And this tells us, gentlemen and ladies, yung ating pong pananampalataya, yung ating trust kay Jesus as in NIV, faith in Him can stop the heart from being agitated. Yung bang maging aligaga ka na sa mga bagay-bagay, yung bang hindi ka na makali at talagang aburido ka, ay magpapakalma sa iyo yung iyong tiwala, yung iyong pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Alam po natin, mga pinakamamahal, yung track record ni Lord, proving Himself faithful time and again in dealing with His people throughout the Old Testament. Mababasa po natin yan. Walang kupas, walang pagbabago. Kung paano nagsimula po, tuloy-tuloy po yan. At kahit na pabago-bago po yung pakikitungo sa Kanya ng Kanyang piniling bayan, nananatili po siyang tapat. Katiwa-tiwala ang ating Panginoon. So much so, mga kapatid, si Lord Jesus never failed His followers. He had never failed them. The same thing with us today. So yung ating mga pag-aalinlangan, yung ating mga pag-aalala, lumalabas po walang basis whatsoever. Bakit ka nag-aalala? Bakit ganito at ganyan ang ginagawa mo? Kaya parang lungkot na lungkot ka, wala nang pag-asa, etc. Pero nakalalamang po, walang batayan ang iyong pag-aalala. Sabi ng Panginoon, trust in God, trust also in me. Ang ipinakitang katapatan ng Diyos at ni Kristo na kanyang anak ay naging solidong pundasyon sa kanilang walang patid na tiwala at pananampalataya. Pananampalataya sa isang matapat na Diyos at sa kanyang anak. At yamang ang Ama at ang Anak ay napatunayang matapat sa mga nagdaang panahon, mapapatunayan pa rin po ang kanyang pagtatapat na iyon naranasan noon, magpapatuloy at magpapatuloy sa darating na mga panahon. Maging sa ating panahon ngayon. At kahit na po wala na siya, pansamantalang mawawalay sa kanila at sa atin din. Mga kapatid, we have every reason to trust,
to believe and have faith in the Father and the Son. At ang isang dakilang katotohanan sa likod ng kapahayagang ito, paminsan pa po, pinatunayan sa mga salitang ito ng ating Panginoong Hesus mismo, yung dakilang katotohanan na niyahayag ng kasulatan, both Old and New Testaments, ang Ama at ang Anak ay iisa. The Father and the Son are one. Kung ano po nakita natin, naranasan sa Ama, ganun din po sa kanyang anak. Pinakikilala ng anak ang kanyang ama sa kanya pong buhay at sa kanyang ministeryo sa pagkasugo sa kanya dito sa lupa. So sabi nga po niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father except through me. So sabi niya, do not let your hearts be troubled. Dagdag pa pong pagpahinuhod, pagkalma ng puso na mayroong pinangako po kasi dito si Lord ukol sa kanilang kahapisan. Haharapin po nila ito. Sabi po ng sumunod na talata, verse 2. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. Diretso natin sa verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Hallelujah. Napakatindi pong pangako na kanyang binitiwan. Mga kapatid, katiwa-tiwala po ang ating Panginoon. He can be trusted. Ano man sabihin niya, talaga pong patutunayan niya. Opo, wika po ng salita niya, may pagwawalay. Ngunit ito po ay panandalian lamang. Hindi po ito pang matagalan. They could look forward to a blessed reunion with Him one day. At sa araw pong yun, pag dumating na, He would come as a bridegroom for His bride, the church, and take them to the place that He had been preparing for them during the time of His absence. Ano po, mga kapatid? Sa ugaling Hudyo, may tinatawag po silang betrothal. Medyo bitin po dun sa pagkukumpara natin dito sa modern times na yung engagement. Si Bea Alonso, talagang love na lang yung marites na naman yan. Talaga pong pagka nahuli na yung puso at lumuhod na sa harapan ng dalaga yung kanyang binatang at meron pong hawak-hawak na sing-sing, engagement, ay talagang galak na galak. Yun. Pero sa ugaling Hudyo, mas matindi po. Because in a year at least, bago po yung kasalan ng siyang magsiselyado ng kanilang pagiging mag-asawa, sa oras po, panahon ng betrothal, talagang tinitiyak na po. Kulang na lang na sila'y basbasan ng kasal at magsama na, sa pananaw po ng kanilang kapwa, komunidad, etc., etc., sila na yon. Sila na yon. Hindi yung makakita ng iba pa, iwanan ito. Hindi po. Pagka betrothal, sila na. Wala nang iwanan. Kaya mag-ingat ang mga dalaga sa atin na wag pong basta ibibigay yung matatamis na dalawang donut. Dalawang donut, yan. Talaga pong pag-aralan. At wag pong ipagpapalit si Lord sa sino mang Poncio Pilato. Pagka hindi Kristiyano, nako, wag. Malinaw po pahayag ng salita ng Diyos. At tayo pong mga magulang, tungkulin po natin ipaalala at iturong mabuti sa ating mga anak. Kristiyano sa Kristiyano. Look for a Christian. Hindi po yung pangalan lang kasi Christian. Nagkataong Christian yung pangalan. Kaya, Christian. Yung pala, pangalang Christian pala. May tattoo ng agila at kung anong doon sa katawan. Yek. So, mga kapatid, ang sabi po rito, yung 1 year na yon at least, betrothal, alam po ninyo, ang
gagawin po ng lalaking kakasal, gugugulin po niya yung panahon na yon upang paghandaan po yung kanilang pagsasama ng kanyang mapapangasawa. At pangunahin po doon, pagtatayo ng tahanang kanilang tutuluyan. Hallelujah. So akma po siyang paghalintulad. Nako, mga kapatid, ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, in my Father's house are many rooms. Kaya ako pupunta doon, sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalagyan. Ano ang dahilan niya? Kasi gusto ko kung saan ako naroon, kasama ko kayo, sabi niya sa kanila. Kasarap po, mga kapatid. At sa pag-abang sa muli nilang pagsasama ng Lord Jesus, wika niya, I am going there to prepare a place for you. Nagsasabi po ito sa atin, mga minamahal, na habang wala siya sa kanila at sa atin din naman, hindi naman niya sila kinalilimutan. Ganon din po sa atin. Kahit na may mga panapanahon sa ating mga pinagdadaanan na ika nga, na feeling natin, hindi natin dama yung Lord's presence. Parang wala siya sa ating tabi. Parang kinalimutan na niya tayo. Pero kung paano pong sa Oriental marriage custom na ito, the bridegroom would send for the bride where all was in readiness, so Christ the Lord would do the same when He had completed His work of preparing a place in His Father's house. Pagka natapos na niya yung kanyang inihahandang lugar, babalik siya. So may procession po sila doon, mga kapatid. And sometimes, yung pista ng yung kasalan, yung pagdiriwang po, sometimes it takes even a week. Araw-araw po yan, pesta. At sa dulo po noon, pagkasusundo na yung bride, para po magsama na sila doon sa inihandang bahay, ay pesta talaga. Awitan, kantahan at sayawan. Tapos po mayroong mga dalaga na may mga sulo na hawak para gabayan po sila sa kanila pong paglakad diyan sa daan hanggang marating po na yung bahay na nakaredy na. Dahil po, yun ang naging papel ng ating Panginoon na sinabi niya rito, I will come back and take you with me that you also may be where I am. Ang kanila pong pag-uwalay, ulitin natin, hindi po permanente. Ito po'y pansamantala lamang. At ngayon po, sa pahayag na yun ng ating Panginoon, meron na pong sagot sa naitanong ni Peter dun sa chapter 13 verse 36. Go back to that verse. Sabi niya, Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going, you cannot follow, but you will follow later. Nagtanong si Peter, saan kayo pupunta, Panginoon? May sagot na po. Ang sabi ng Panginoon, pupunta ako doon sa aking Ama para ipaganda ko kayo ng dakong kalagyan. Heaven is to the Lord Jesus, my Father's house. Ayon po sa ating Panginoon, heaven is a real place. Isa pong totohanan, isa pong talagang lugar na paglalagyan. Hindi po ito katang-isip o bunga ng religious imagination. It is the place where God dwells and where the Lord Jesus sits today at the right hand of the Father. Ito po'y nilalarawan sa kasulatan na halimbawa sa sulat ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 11, isa pong kaharian. Sa 1 Peter chapter 1 verse 4, isa pong inheritance ang langit. Doon po sa Hebrews 11:16, dalawang paglalarawan po, isang bansa, isang lungsod. At dito sa ating pinagbabatayan ng aralin, John 14:2, it is a house or rooms, sabi niya. Ito po'y tahanan para sa mga anak ng Diyos, tulad mo, tulad ko. Sa nagdaang mga taon, meron pong nagpa-contest na isang London newspapers.
At ang kanilang pong itinanong, yung who would come up with best definition ng home. Ano ba ang matatawag sa yung talagang pwedeng tunay at karanasan ng home? What is home? Yung pong nagwagi daw sa pa-contest, yung nagsabi ganito, home is the place where you are treated the best and pakinggan nyo pong mas maigi itong bandang huli. Home is the place where you are treated the best and complain the most. Okay ba yun? Okay ba yun? Yun po yung nanalo tila yung sa bandang huli, parang hindi ako kumpante. Where you complain the most. Siguro kasi yung lugar iba raw yung nakasulat dyan. Si Chuck Swindoll, kinote po niya yung si Robert Frost, isa pong Makata, in saying, home is the perfect place that when you arrive, they have to take you in. Yun, mas maganda. So nang pwede makabot po doon sa pinto ng langit, yung kumilala kay Kristo na Panginoon tagapagligtas. At pagka nandun ka na, pagbubuksan ka, at ang sasabihin ng Panginoon sa'yo, welcome, well done, pasok ka sa aking kaharian. Yung pong tama. So sabi ng talata, in my Father's house are many rooms. Yung pong rooms diyan, from the original text, ay yung salitang monei, Greek word monei. At sinalin po ito sa ibang mga versions, King James, American version, tapos po yung pong Revised Standard Version at iba pa, mansions. Mansions. In my Father's house are many mansions. Pero dito po, are many rooms. Ibig sabihin po, yung langit, Father's house, sabi ng Panginoong Jesus, doon maraming lugar na pwedeng paglagyan ng mga naugnay sa ating Panginoon. And this simply means rooms, abiding places. Naalala ko tuloy yung isang paboritong kanta o himno ng Tatay Carding. Napagbibiruan po natin yung mga unang linya, tapos yung title. Yung pong kantang, yung I've got a mansion, yan, di ba? Yung chorus niyan. Naalala niyo po yun? Sige nga, kantahin natin. Kahit na kubo. Yan. Kahit na kubo ang aming tahanan. Dito sa lupa. Dito sa lupa may kasiyahan. Pagkat sa langit may naghihintay. Nakahariang. Walang gintong lantay. Yan. Ako'y may bahay na di masisira. Yan. Doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis. At laging sariwa. Sa piling ng Diyos na mayaman. Hi, Tay. Kamusta kayo dyan? Wag naman pong isipin na o sabihin, yung mga matatapat na Kristiyano daw, titira sa magagarang mansion sa langit. Yung po namang hindi matapat, yung makamundo ang buhay, magkasya na lang po sa kubo, kundi man kubol na lang. Mali pa rin pong turo ng ganon, mga kapatid. Kasi babalik po tayo, kakabit natin doon sa maling turo na we could have access to heaven by our good works. Para mas maganda, para mansyon ang ating titiran, magpakabait tayo, sariling sikap pa rin po yun. So mali pa rin, mga kapatid. The truth is that our Lord Jesus Christ is preparing places for all true believers, and each place will be beautiful. Wala pong pagandahan, wala pong palakihan ng mga tutuluyan doon. At
Ang kagandahan po nito, tandaan po natin, when the Lord Jesus is here on earth, He was a carpenter. Just like His earthly father Joseph was. Sabi ni Marcos, Mark 6:3, di ba yun yung karpintero? Di ba yung kanyang mga kapatid dito sa lupa? Yan. So, karpintero po siya. Gumagawa siya ng bahay. Ngayong naroon siya sa langit, He is building a church on earth and house for that church in heaven. Ang matinding katotohanan sa likod nito, mga minamahal, and listen very carefully. Habang ipinaghahanda tayo ni Lord Jesus ng lugar para sa atin, inihahanda naman niya tayo para sa lugar na iyon. Ulitin natin, habang ipinaghahanda tayo ni Lord Jesus ng lugar para sa atin, inihahanda naman po niya tayo para sa lugar na iyon. Kumbaga po, sa paggawa po ng bahay, iba-iba pong gamit o kasangkapan ang hawak ng karpintero. Lagari, martilyo, paet, alam po niyo yung paet? Yan. Katam, metro, at iba-iba pa. Doon sa gagawin naman, nandyan po yung iba-ibang bakal, kahoy, iba-ibang sukat, pako, semento, graba, buhangin, pintura, iba-iba pang mga kagamitan. Lahat ay gagamitin niya para tayo bumagay sa lugar na inihanda niya para sa atin. At ibig po niyang kasama tayo forever. And to be realistic about this, gentlemen and ladies, habang ginagawa, gamit ang iba't ibang mga kasangkapan nga, may pampukpok. At pukpukin ka, anong feeling mo? Masakit yun, ano? Pagkatam, nako, may paghagod pa ng ano. At paglagari, pagputol, hindi po kasi ang mga kalalagayan. Pagpala, paghalo, kung ano pa, may larawan sa paghahanda po sa atin. At sa praktikal na pamuhay sa araw-araw, kasama po dito mga kapatid, pati na yung trials and troubles. Turn to Romans chapter 5. 2 talata po, babasahin natin dyan, para magets natin ang point. Ang sabi po niya, Romans chapter 5, verses 3 and 4. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Pati na po yung trials and troubles. At dun sa sulat naman ni James, chapter 1, 2 at 3 talata po rito. James chapter 1, 2 to 4. Ang sabi po rito, mga kapatid, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Di lang isang trial Trials, plural na, tapos of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hallelujah. Matitindi po, mga kapatid. Sa karaniwang pag-isip, hindi natin basta isipin at agad-agad tatanggapin, pati ba yung mga kapaitan ng buhay, pati na ba yung mga pinoproblema natin, etc., etc., kasama ba doon sa gamit na kasangkapan po ng ating karpintero bilang paghanda sa atin para bumagay po tayo doon sa lugar na inihanda naman niya para sa atin? Pressures are part of the process of making us perfect and complete. And only Him, Jesus, the carpenter of our souls, ang makagagawa po noon. In my Father's house are many rooms, sabi niya. Ang pinakapunto po rito, mga minamahal, bukod po sa gara at ganda, kasi siyang tirhan, may sapat at sapat na paglalagakan sa sino mang sumusunod kay Lord Jesus tungo sa bahay ng Ama. And since
Heaven is the Father's house. It must be a place of love and joy. Nung subukan pong ilarawan daw ni Apostle Juan ang langit at ihalintulad po sa iba-ibang mga bagay o kalagayan, symbols and parang comparisons, naubusan po ng sasabihin si John. So, in Revelation chapter 21 and 22, kanya pong naitala yung hindi na makikita, yung hindi na maranasan pag nandun ka na sa langit. Wala na ang mga ito. Ano po yun? Death. In heaven, there is no death. No more sorrow, no more crying, no more pain, no more night, etc. Including, sa langit wala nang beer. Naalala yung kantang yun? Sino ba ang kumanta nun? Taga Marikina po yun eh. Yung pastor na Kayabyab. Kayabyab. Bumupo siya ng kanta. Kaya daw, yung iba, dito na raw inumin kasi sa langit wala nang beer eh. Bira naman yung mga iyon. Minsan pag may pakikinig sa mensahe, yung ilustrasyon na natatandaan, hindi po yung pinaka-mensahe mismo eh. Patawarin tayo. What a wonderful home it is, gentlemen and ladies. And we will enjoy it forever. At, hindi lang po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Todo na to. Enjoy po natin, hindi lang yung lugar, kundi siya mismo, ating mga kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, kaya sa pupunta roon, paganda tayo ng dakong kalagyan. Bakit po? Kasi gusto ko, sabi niya, kung saan ako naroon, doon kayo. Gusto ko kasama ko kayo forever. So yung pong idea na ang langit ang siyang target natin, tila lihis ng konti. Ang ating nasain, siya mismo. So kung saan siya, yun, tiyak tayong pupunta roon if we can have the right relationship with the Lord Jesus Christ. Nandito na pala si Tatay Fred. Yan. Nakadalaw po na matagal-tagal sa Indonesia po ba tayo? Sa Indonesia. Meron pong, sabi ko, meron kayong natutuhang mga salita? Meron daw. Ano po, bigyan ako isang example. Adik-adik. Sa konteksto pala ho, nung kanya natutuhan doon, yung pagka-adik-adik, yung magkakapatid kayo, magkakasama, ganon. Hindi yung adik-adik na alam natin dito. Yung pong ganda ng pagsasama between us and Jesus, naku, mga kapatid, wala tayong may pagpapalit na ano pa man doon. Samantalang pagka Family Sunday, magbabaon tayo, pagkatapos wala namang kakain, uuwi din, patawarin kayo. Kaya mamaya, Lord, paulanin niyo po pagkatapos ng service. Para wala pong umuwi. Heaven is a prepared place for a prepared people. At ang nagpe-prepare sa lugar na at sa ating pupuntahan, siya po mismo. Ulitin po natin, dahil ang gusto po niya, where He is, there we will be also. Praise God. Mga kapatid, ang hangad ni Lord Jesus is to have His own with Him for all eternity. Ang sabi po niya, ulit-ulitin natin, He was going to heaven and they know the way to heaven, for He had told them many times. Maaring hindi po kagad na-gets ni Tomas, kaya nagtanong siya sa verse 5. Inakala po niya, marahil, bibiyahe sila sa ibang lugar. Hindi na sa Jerusalem o kung saan sila naroon eksaktamente doon sa pagtitipong ito, on their last supper together, kundi maaaring sa ibang lugar. Huwag lang po doon sa mga bansa na miyembro ng ICC. Delikado. Hindi kayo nagbabasa ng balita. Ipinaliwanag po ni Lord Jesus, He Himself is the way to heaven. Sabi ng verse 6, I am the way. He does not merely show the way. Mag-GPS, mag-Waze, mag-Google Map, at kasama mo si Mang Tanong, He is the way. Alam niyo po,
sa ilalim nito, sinasabi po, Christianity is Christ. Una pong tinawag na the way ang Kristyanismo. Ang mga naging alagad, ang mga kumilala kay Kristo in the book of Acts, meron pong mga records nagpapahayag, followers of the way. And the Lord is the truth. Ang kabuuan ng Old Testament points the truth to God. Pag sinabing truth, God kagad nang nasa isip nila. He is called the truth. So meron, sabi niya, He's the way, He's the truth, and He too is the source of life. He is the life. Both spiritual and eternal. Ang lahat po ng sa Kanya nagsitanggap ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Sapagkat siya ang buhay. John 3:16 and John 1:4. Kay Tomas, dahil po sa kanyang kakulangan ng kaunawaan, the Lord Jesus explained simply by saying, I am the way, I am the truth, I am the life. And sabi po niya, I am the way to the Father's house. I am the truth about the Father and the life. At tanging yung mayroon na buhay could come to the Father's house. And Christ the Lord, hindi po lamang niya sinabi that He was the way, but He also would provide the life. And He further stated that He was the exclusive way to the Father. Wala na pong ibang daan. Hindi na po yung dating daan o tamang daan na sinasabi ng mga ibang mga religious groups. Ang sinasabi po ng kasultan, tanging daan. I am the only way. No man comes to the Father except through me, sabi niya. Sa kabuuan po ng lahat ng ito, sinasabi po sa atin mga kapatid ng ating Panginoong Hesus, He is not just one of many ways. He is the only way. Ang daan patungo sa Ama ay hindi po yung pagtupad sa 10 utos, hindi po kung anong dinaragdag pa ng tao doon, hindi po yung golden rule, do to others what you want others do to you, hindi po anumang ritual, hindi po 7 sacraments, hindi po yung tao ng pilgrim to Mecca and Holy City, not even becoming good neighbor or member of any church, big or small. It is only Christ and Him alone. Mga minamahal, let me end with this. Ang isang nilalayon po ng mensahe natin ngayon ay para tulungan po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa tamang pagbabahagi ng daan ng kaligtasan. Tayo muna, sa atin muna, para po doon sa ipinapalangin natin, mabahagi na natin ng good news of salvation. Kailangan po, meron tayong malinaw na pagyakap ng katotohanan na to para po maging madaling ibuka ang ating mga bibig sa pagpapatotoo at paghahayag ng kaligtasan. Maging tiyak muna tayo sa ating katayuan kay Lord. Hindi po yung basta lang makapagsabi ka na ikay Christian, pero kaya mong panindigan, kaya mong ipagpatotoo dahil maliwanag sa iyo. May tamang kaunawaan sa pagkaligtas, tiyak ang pagpunta sa langit sa pamagitan ni Lord Jesus lamang. Hindi po pilit, sa halip ay malayang pagpapasya ang ginawang pagtalikod sa kasalanan dahil sabi po ng Banal na Kasulatan, patay na tayo sa ating mga kasalanan at binuhay tayo kay Kristo Jesus. Nagpapatuloy sa pagsunod kay Lord Jesus, meron pong manifestation ng bunga ng Espiritu Santo ayon sa Galatia 5, matapos pong iwanan ang buhay makalaman at makasanglibutan. Then and only then, we can gladly share salvation by grace through faith in Jesus Christ, the way, the truth, and the life. At ang kasiguruhan na yan ay siya mismong magbibigay po sa atin ng sigla at hikayat na gugustuhin nating ibahagi ito sa iba.
sa bibig at sa buhay, speaking out and demonstrating it. And then, people will come to know Jesus Christ just as you and I did. Ganun po lamang kasimple kung tutusin yung magpatotoo tungkol sa kaligtasan. Marami sa atin, palibasa hindi pa po nasubukan, o kaya nasubukan ay minsan-minsan lang, o kaya kung di naman minsan-minsan lang, talagang ayaw pong mangahas. Why so? Dahil ang buhay, wala pong yung maakit. Ganyan ba ang Kristiyano? Wag na lang. Nasabi ko nga po sa devotion ng ating BBS staff nung nakaraan, sabi po ng maging bahagi ng pagbabago. Yung pagbabago po nangyayari sa pagkakaugnay lamang kay Kristo. Minsan daw po, naalala niyo si Mahatma Gandhi. Minsan daw po may nagtanong sa kanya, Ginoong Gandhi, sabi daw, ano po ang nakikita niyong dahilan na ang India ay pwedeng maging Christian nation? Isa lang po ang sagot niya. Ang sabi niya, magiging Kristiyano ang India kapag yung nagsasabing siya'y Kristiyano, talagang Kristiyano. Hindi po lamang sa bibig, kailangan sa buhay. So mga minamahal, yung po ang isang layunin na mensahe. Hindi lamang direktang paghahayag ng tungkol sa katotohanan ito, kundi yung kredibilidad natin bilang tagapagpatotoo. Yung sa mensahe nung isang linggo, nakikita sa bunga. Bunga. May bunga ba? Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kung papaanong sa panahon, ulan, araw, pareho. Wala pong pinipiling lagay ang aming kaugnayan sa iyo. Mapabagyo man ang kaharapin namin o mapaginhawa sa sikat ng araw, wala pong pinagiba. Kung kami meron ng tamang ugnayan sa iyo, makita po sa amin ang katibayan. Hindi po lamang sa bibig, kundi sa buhay. At pagka nakita sa buhay, magana po nang tatanggapin ang sinasabi namin, Panginoon. Make us attraction to the Lord Jesus Christ. Nagsabi po, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father except through me. Amen.